Aksyon Katoliko! Mayong gabi ka na tong tanan, welcome sa lain na tong edisyon sa ato inyong tulumanon Aksyon Katoliko! sa gihapon ng inyong ubos sa sulugoon sa Ginoo Radio din ka po Depensor Katoliko makiguban na sab kanyo rong gabi una oras mga suking tibaminaw alas 7:58 na Aksyon Katoliko! Pagkagabion so mayong gabi sa itong mga suking na minawa taman sinabot aning atong live edition rong gabi una mayong gabi ninyo ato ning hatagag pagtagad ning usa ka magwawali sa Seventh Day Adventist sa saksi ni Jehovah kay grabe man niyang wa siya kasabot sa iyahang tawag aning ni ang kini kunong si Kristo yang gidinay dili Dios sa 1:30 ato ning isgutan kay do naman to siya vlog nga dili Almighty God si Kristo. So may ning maglaro kay tadaan ani kay para di masaag ning atong mga kaigsuonan nga mga saksi ni Jehovah di na sila motuo regarding sa divinity of Christ. Ora gina ilang problema. Nya daman tay mga balasahon no, naman tay mga kuandre, mga magasin dire sa mga saksing Jehovah nga sus grabing deny nila anang gitawag og divinity of Christ. Ilahang deny ginilag tinuod nga di gyud wa gyud dili Dios si Kristo. Napagalito sa vlog nga dili kono Almighty God si Kristo ko tong gipangita kini ba kung sa may nakakuan di ba mao man gyapon di man sad nimo sukol og kuan dialogo ni wala ni. So ato lang ning isgot-isgotan anyway salamat kayo sa mga ni follow na to niatag na to suportas atong kinini ang Facebook sa atong YouTube channel. Daghang salamat sa inyong pagsuporta o pag hatag na to og kining simpatiya dia no paghatag ninyo og simpatiya sa atong kuan. Salamat kayo sa mga nagtanaw na to karon mayong gabi ninyong tanan diana o niya kung asa mo dapitang bahinan suokan ining kalibutan na mga suking tigpaminaw. Kini atong Facebook malibog tani kay mutaas mo ana walang followers. Alright anyway so arita sa kining gitawag na to usa ka sakop sa saksi ni Jehovah mabutog magwawali ba o kanang ministro siguro ni nila no kay I don't know kung unsay papel ani sa ilahang kuan sa ilang kining pagkasaksi ni Jehovah. Okay so isgot-isgotan na to ni mga suking tigpaminaw kay kung ato ning pasagdan kini rabang baka kung magkalingaw balik-balik mura ra ba jud tinuod sa mga taong wa masayod. By the way, wa tay live ugma sa tuang programa tungod kay dunay lakaw sa parokya sa San Vicente Ferrer Bakungan. Daplin naman po nag-highway. Mahapit po na duha ka oras daganon siguro sa motor na to kay murag medyo layo-layo man sad na. Bida ning atong motor no. So salamat kayo sa inyong pagsunod ron. O niya, oras alas 8:01 na. I ask every family, please pray the rosary. The family that prays together stays together. Maayong gabi sa mga suki na to naminaw. Taman sa nabot aning atong live edition. Aksyon Katoliko! Live! Mayong gabi sa mga nagtanaw na to ron sa tanan nga wala man ning ato ang kuan atong star dire itangtang sa mita ni atong star beda si Mita di man masabot ni Mita o sa alright so monetize kadali lang kay atong tanaw na ano man ning kuan ngano ni Mita nga usahay di man masabot or Mita sige si Pretty Boy
Pascual, maayong gabi ni brother. Oban sa imong gitawag pamilya. O salamat sa imong pagsunod rin sa tuang kuan ha. Sa atong programa July 8 pamanday ning ato ang kuan ni. Mga violation na to. Suspitin dagana kay tag violation dres mita di gyud pastilan. So anyway, ato ning tagaag pagtagad mga kaygalaan dila na star kay design siguro tong mita. Ato ning isgutan i-play na to ning videohan ron matagaan na to ni galibog in taos manong polbida nis manong libog taos manong oy. Libog manong sa iyahang vlog ato ning isgut-isgutan nong. Tabangi ra gyud ko ninyo sa pagsabot aning akong nabasa sa Bible. Magpatabang nagsabot sa nabasa niya sa Biblia daw. Sa Juan kapitulo 17 bersikulo 11, kung imog yung sabto no, mura jog nagpakaron ingnon si Ginoong Hesus nga dili siya ang amahan. Akong basahon ninyo ha. Kung imo daw sabton mura jud siya nagpakaron ingnon nga dili siya ang amahan. So sa to pa dili day tinud nga murag nagpakaron ingnon. Amahan gyud si Kristo aning tungod daw mo ni sakyan nato ni pangunahuna nimo. Basta kanila nga pasensya na sa mga viewers natin dyan sa YouTube channel. Pagkagabi kasi Bisaya tayo ha, pero pagka umaga yun na Tagalog tayo. So resume tayo sa ating live sa Tagalog section. Bukas wala talaga akong live bukas, si maaga ako alas 6. So pagbigyan na lang natin yung yung mga Tagalog natin ngayon kasi always naman tayo nagbibisaya no. Kawawa naman kasi bukas wala talaga kung live bukas sa alas 6 akong alis. So siguro abot ako doon is alas 8 and then gabi Bisaya tayo bukas ng gabi and then sa Monday naman ng umaga may meeting kami sa Orasis sa aming organization. Ayan yung may radio kami. So may meeting noon dere naman sa Labason. So parang hindi na tayo pag-live diyan bukas kasi sa pagkaumaga kasi maaga din yung meeting namin pagkatapos ng simba dito babatsin ako. So ayan. Okay. Ito na lang. Magtatagalog muna ako Sa bagay, salamat nga pala ulit sa sa mga nakakaintindi. Juan kapitulo 17 bersikulo 11. Mauni ang atong mabasa. Og si Ginoong Hesus gyud ang nagsulti niini. Mabasa gyud nato sa Biblia. Yan na natin yung mga Tagalog kasi Bisaya ito. Magbibisaya na lang ako saksi ni Judas. Magbisaya lang sa ako kay Bisaya man ni God. Sige. Bible no. Matud pa ni Ginoong Hesus nga damura siya nagpakaron ingnon nga dili siya mao ang amahan. Atong basahon. Juan 17:11. Ako mubiya na sa kalibutan apan sila ania sa kalibutan. Ang iyang mga tinun-an ug ang iyang mga apostoles. Doon na siya hangyo ngadto sa may pakiusap daw si Kristo sa kanyang ama. Ayan Matod pa din hiyo, amahan nga balaan, palihog, bantayis sila. Kaliman ka no? Murag nagpakaroning no, kay kung ato man gudtong paandayunan ang pagsabot bitaw nga si Ginoong Hesus ug ayan amahan usara. Magandang gabi po sa ating lahat at sa lahat ng mga nanood sa atin ngayon. Shout out from Butuan City, Kinilods, Tubaga, kung oyon ka aning gayaw-yaw tatak sibdita. Kisa man daw. Kinilods, Tubaga, kung oyon ka aning gayaw-yaw. Sino ba yung ibig mo sabihin na nagyaw-yaw? Sino ba yung kuan? Minin. Sino ba yung ibig mong sabihin Sandali lang may re-replyan ako. Ayan. Oy, magandang gabi po sa lahat
Alright, so sabi daw niya sabi daw nitong vlogger ng Seventh-day Adventist, ayan hindi pala ito Seventh-day Adventist, pala itong Saksi Jehovah. Alright, sabi dito, si Kristo daw nagpakunwari na siya ang God the Father sa kanyang dasal. Hindi naman si Kristo ang God the Father, Roy. Itong mga, I don't know, itong mga itong mga Jehovah's Witnesses, kasi yung kanilang theology, hindi po sila naniniwala with regards about divinity of Christ. Maligmat Eliza, gandang gabi po sa inyo. Alright. So, hindi sila naniniwala regards about divinity of Christ. Kasi, ang kagaya din ito ng Iglesia ni Cristo na itinatag ni Felix Manalo na hindi naniniwala na sa divinity of Christ. Ayaw nila kasi sa divinity of Christ eh. Okay. So, ito tayo ang kaniyang sinabi na nagpakunwari lang daw si Kristo. Ayan ito, saan ba yan? Ito. Pero nga nung naghangyo-hangyo man siya sa amahan. Bakit daw kasi nakikiusap siya sa ama? Kaya raman di ay, namatod pa niyo, amahan nga balaan, hangyo gid siya, no? Palihog, bantay sila. Ano dahil mo yun? Ano maghangyo-hangyo pa man si Ginoong Hesus? Huwag siya rapod ang amahan, di ba? Oy, kasi ang tinututulan niya, yung John 10:30. Ayan, sige. Logical reasoning kaayo, no? Kanang, kung gamiton lang yun nato ang atong sakto bitaw nga panimuot, sakto nga paagi sa pagsabot. Sayop yun ay ng pag-ingon nga, si Ginoong Hesus ug ang iyang amahan, maura na sila. Ano? So, kasi ang Oneness Pentecostal, ito yung doktrina nila na ang God the Father at saka si Kristo, iisa lang. Sayop na kay ni hangyo man gyud siya. Yun siya amahan. Bakit daw nakiusap? Bantay sila. Nanong mahangyo pa man si anak kung siya ang amahan, siya nalay bantay, di ba? Ano, kanang tabangi daw ko ninyo sa pagsabot. Munang sakto gyud siguro ni nga dili nato ni sabton. Sa ato lang kaugalingong pagsabot, ang sakto nga teknik ani para masabtan nato ning gipangsulti ni Ginoong Hesus. Let the Bible explain the Bible. Dili kay hindi ka basa nato. Let the Bible explain the Bible? Saan kaya nababasa nitong Saksing Jehovah na let the Bible explain the Bible? Hindi po pwede yun. I-post ko ito sa Facebook ha. Pabor ba mo aning giingon sa Saksing Jehovah? Let the Bible explain the Bible. So ito yung i-vlog ko ito mamaya Asa ka nis Biblia? Saan kaya yan sa Biblia mababasa? Yung bang let the Bible explain the Bible. Actually, sa totoo lang, wala ho yan. Hindi po mababasa sa Biblia yan. Yung let the Bible explain the Bible. Hindi mo makikita yan, O, di mo makikita yan. Ano ba itong ni-remove niya, siguro, kwanto. Akala ko totoo yun. Railing pala yun, yung may Alright, okay. Wala ho, hindi po tayo makakabasa ng isang statement ng sita sa Biblia na let the Bible explain the Bible. Wawa naman to. Kasi ito yung mga theology ninyong... Ayan si Brother John David Villamir Mahinay. Gandang gabi po sa inyo. Itong himuan o kaugalingong interpretasyon. So, unsaon man ni nato, paghimo kaning let the Bible explain the Bible. Ang lain nga teksto sa Bible, ang atong pasultihon kung unsa jud bot ipasabot, usara ba gyud si Ginoong Hesus ug ang iyang amahan nga si Jehovah. So, here comes, let the Bible explain the Bible. Okay, unsa atong pa-explainon ang Bible rapon. Atong tan-awon diri sa Juan kapitulo 5. No, kasi versikulo hindi niya naunawaan yung sinabi ni Kristo na John 10:30. Sabi doon na I and my Father are one. Nangangahulugan ba na si Kristo at ang iyong Ama, Diyos Ama, ay siya na rin? Si Kristo ay God the Father din? No.
Anong ibig sabihin nun? I and my Father are one. Iisa lang po sila sa pagka-Diyos. Hindi po sa pagka-persona kasi ang God the Father is another person yon. God the Son, another person na naman. God the Holy Spirit, ibang persona yon. Kaya nga, kung suma total itong theology ng Katoliko with regards about Trinity, 3 person in one Godhead. Yan po yung turo ng simbahang Katolika. Ha, di ba? O, Brother Robin Zamora, pareho lang nito, Brad, let the problem solve the problem. Tama nga naman, let the problem solve the problem. Kawawa naman. Giango-ango naman yung sulpot. Oy, Rosales, dili pa kayo tiguang. Pero labaw pa tong giango-ango. Nakakatawa tuloy itong nag-comment sa atin si Brother Robin. At tama nga naman, diba sinabi niya, na sabi niya, let the Bible explain the Bible. Wala ho. Hindi po pwede yun. Yung mga ganong klaseng argumento, Nga, dili nato ni sabton. Sa ato lang kaugalingong pagsabot, ang sakto nga teknik ani para masabtan nato ning gipangsulti ni Ginoong Hesus. Let the Bible explain the Bible. Dili ay hindi kabasa nato atong himuan og kaugalingong interpretasyon. So Oy, wala pong nababasa sa Biblia at walang turo na let the Bible explain the Bible. Ngayon sinabi niya ni Brother Ruben, let the problem solve the problem. Hindi po tama yun. Di po tama. Forward natin to. let the Bible explain the Bible. Okay. Kung sa atong Sabi. ang Bible rapon. Di ba? In-explain ko na yan, excuse me, na itong mindset po ng Katolika, turo ng Katolika regarding about Trinity is 3 person in one Godhead. Sa The Voice Bible, minention yan sa St. Matthew chapter 28 verse 19, Triune God. Shortages ng Revelation sa Amplified Bible, Trinity. Mababasa talaga yan. So, yung God the Father at saka itong God the Son, it is, iba po yung persona, magkaibang persona yon. Pero, iisang Diyos. Kaya nga, John 10:30, I and my Father are one. Bakit sinabing, I and my Father and the Holy Spirit are one? Bakit, bakit hindi sinabi ni Kristo na I and my Father and the Holy Spirit are one? Kasi, hindi naman nila pinagtatalunan yung Spirit. Yung kasing claim ni Kristo, siya yung Diyos. Kaya kung tuloy mo yung basa nun sa 1 Gs 30, meron akong Biblia na Saksing Jehovah. Ito, Tagalog to. Saksing Jehovah na Biblia. Bagong sanlibutang salin ng banal na kasulatan. Saksing Jehovah po ito, daghan nagkulto karon oy. Mayong gabi, bro. Na kutaw yung panabot, naglilod siya. Yan yung, yan yung kasi yung unawa niya. Let the Bible explain the Bible. Sabi pa ni Brother Robin, let the problem explain the problem. Awawa naman itong. Kasi yung Saksing Jehovah, Solpo, tatag ni Charles Tasse, ayan yung, yan yung aral nila. So, ituloy natin itong basa, Gs 30. Sabi dito, ayan. Ako at ang Ama ay iisa. Meron akong English nito, I and my Father are one. So, isuma total na lang po natin ito pagka sinabing Trinity, Triune God or triple. Anong ibig sabihin ng triple? Tatlong persona sa iisang Diyos. Bigyan ko kayo ng example. May isang pirasong papel ka, isang page lang, Isang piraso, hindi naman yung isang pad yun, isang pad nga papel. So ito, meron kong isang piraso lang. Ito yung resibo ng saniko sa kuryente. Ito isang piraso, di ba? Kapag ito po ay ipo-fold ko ito ng tatlong fold, yan. Tatlong fold na siya. Ayan.
So pagbuklat ko, isang papel lang. Pero may tatlong fold. Di ba? Oh. So ibig sabihin, tatlong fold sa iisang papel. So yan yung the best na example ng Trinity. Or sa Pilipinas, tatlong pulo. Pero iisa lang Pilipinas lang. Luzon, Visayas, Mindanao. Pero iisang pangalan, Pilipinas lang. Ayan po yung Trinity, yung the best na example sa Trinity. Ano pa? Yung itlog, 'di ba? Mayroon siyang may ano ba yan sa Tagalog yung kaniyang bahayan? Saka langit-langit, saka pugak yun sa ito itlog lang tawag, tatlo. Mangga, mayroon siyang balat, may laman, at saka buto. So mangga lang, pero tatlong sound system. Isa lang sound system, pero tatlong ori yan. Tatlong tawag nito klase. Yung microphone, amplifier, at saka soundbox. Tsaka speaker, yan. So, pero ang tawag nun is sound system lang. Bro, parehara na sa bata dili tao according to Pastor Bacalares. Ayan. Saan kaya nabasa nila yung bata ay hindi tao? To. Versikulo 26. Ato ning tan-awon dire. Atong basahon. Kay ingon nga ang amahan may kinabuhi sa iyang kaugalingon. Gitugot usab niya sa anak ang pagbaton og kinabuhi sa iyang kaugalingon. So separate gyud ay kinabuhi. Ang amahan nga si Jehova og si Ginoong Hesus. So katong murag nagpakaroning nun si Ginoong Hesus nga hangyo-hangyo siya siyang amahan nga bantay ang akong mga apostoles, ang akong mga tinun-an kay mo, balik naman ko diya sa langit. Dili to pakaroning tinuod jud to. Gahangyo gyud siya sa iyang amahan kay separate gyud sila. Ang iyang amahan, ang labing kamahanan nga Dios nga mao ang iyang amahan nga si Jehova, mo iyang gihangyo nga bantayan. Jehova? Balik naman siya dito. Story, saan kaya nabasa itong term na Jehova? Jehovah? Alam kaya nitong mga ngarat? Ito, pag ako yung nakakaharap mo, tatanungin talaga kita. Itong terminong Jehovah. By the way, tuloy natin itong basa to sa St. John chapter 10 verse 30. Ayan. Sasabi dito, ako at ang Ama ay isa. Ayan. Kasi bakit hindi sinabi ni Kristo, ako at ang Ama at ang Espiritu ay iisa? Kasi yung mga Hudyo, na yung kanilang belief ay Judaism, nagtatalo po sila. Kasi itong si Kristo, alam nila na nagpapakilala talagang Diyos at kalapastangan blasphemy po sa paniniwala ng mga Judaism na yung tao ay magkiklaim na I am God. Kaya nga, minsan masabi ng mga Hudyo na, bakit alam natin yan, yung mga ulang yan, panday, carpenter lang, kilala natin si Maria, si Jose, at trabaho nun. Di ba? Kaya tutol sila sa pagpapakilala ni Kristo na siya Diyos, siya ay divine. Ito, tuloy natin sa verse 31. Muli, ay dumampot ng bato ang mga Hudyo para batuin siya. Ano kaya ang rason? Sinabi ni Jesus sa kanila, marami akong ipinakitang mabubuting gawa mula sa Ama. Alin sa mga gawang iyon ang dahilan kung bakit ninyo ako babatuhin? So, ano ang pinakamabigat na dahilan? Bakit nyo ako babatuhin? Ito sabi ng mga Hudyo. Sumagot ang mga Hudyo. Ang binasa ko bagong sanlibutang salin na banal na kasulatan, officially ito ay sa Saksing Jehovah. Tatlo ito Bisaya, may English ako, at saka may ito, Tagalog. Ayan. So, ito sumagot ang mga Hudyo, babatuhin ka namin, hindi dahil sa mabubuting gawa, kundi dahil sa pamumusong. Tao ka lang, pero ginawa mong Diyos ang sarili mo. Alam pala ng mga Hudyo na si Kristo ay Diyos. Kaya nga, tinututulan nila ito dahil para sa kanilang pananampalataya, only God the Father, yun yung Yahweh,
yung God the Father, ang Diyos Ama lang ang kinikilala nilang Diyos. Bakit itong si Kristo nagpapakilalang Diyos siya? I and my Father are one. Kaya galit yung mga apostol. Ang mga Hudyo. Hindi sana namin kayo babatuhin sa namang mabuting gawa mo. Hindi kayo, ito babasahin natin to yung kwan na babatuhin ka namin hindi dahil sa mabuting gawa kundi dahil sa pamumusong. Tao ka lang pero ginawa mong Diyos ang sarili mo. Para sa mga Hudyo, blasphemy po itong ginawa ni Kristo, pero para sa atin hindi blasphemy yan. Kung ikaw hindi ka si Kristo at magsabi kang I am the appointed Son of God, yan po yung blasphemy na po yun, kagaya nangyari kay Kibuloy. So ngayon, itong mga Hudyo, para sa kanilang pananaw at sa kanila na ring pananampalataya, blasphemy po yung ginagawa ni Kristo na biruin mo, sabi ng mga Hudyo, biruin nyo, nagpapakilalang Diyos sa kanyang sarili, babatuhin ka namin. Ayan yung dahil lang kayo sila nagalit. So onti yangod di ay ni bro. Na-report ako FB sa mga sulpot. Bago ning akong FB. Ay. So mag-unfriend muna ako para ma-add kita. Ano yan bro? Yung tips ko sa'yo para hindi ma-hack yung account mo. Go to settings. I-on mo yung two-way authenticated factor. Ayun ba yun? Two-way authenticated factors. Yun. Sa settings. Hanapin mo ron. Pag ma-on mo na yan, kada open mo ng Facebook, for example, nag-log out ka ng Facebook mo. Or, may mga pagkakataong nilog out ni Mita yung Facebook mo dahil una, may violation pa. Halimbawa ako, nilog out ni Mita. Kasi may violation ako. 3 araw, di ako makapag-comment, makapag-post ng video, makapag-chat, lahat. 3 araw continuation. So, pag open ulit, halimbawa, 3 araw na, i-resume na ni Mita. So, mag-open ka ulit ng Facebook mo. 6 month pa yata, nako, maabre bro. Ay, nako, lain na yun. So, pag open mo, mayroon na siyang code. May code siya. Halimbawa, nag-type ka ng tudloy ko bro, unsaon. Yan sa setting, hanapin mo sa setting. Ito papakita ko sa iyo to. Ayan. Papakita ko sa ito. Lakihan natin to para as sa kwan. Komportable kang manood. Ayan. 'Di ba kung ito Facebook mo ito, hanapin mo sa sa setting. Ayan setting. Tingnan natin setting. Ayan. 'Di ba may logout, display, help, setting and privacy ka. Pagkatapos mo sa setting and privacy, click mo yung settings. 'Di ba? Yan. Dito sa setting, mayroong nakalagay na ayan, 'di ba? May mga may mga stories, reels, blocking, tag, followers content, yan. So hanapin mo diyan ang setting privacy. Saan na ba 'yon? Yung setting privacy talaga. Doon kanina. Ayan, yung setting privacy Ito, balik tayo. Setting and privacy, dayon privacy ito ba 'yon? Privacy center. Kung hindi ako nagkakamali, ay hindi pala ito. Ito yung sa settings. Kasi Android ang gamit mo, 'di ba? Android. So, tignan ko muna dito sa Android. Yung sa cellphone talaga. Setting. Ayan. Settings. Pagkatapos doon ka sa settings sa account center ba 'yon? Yung ito. Doon ka sa settings. Ayan, settings. Pagkatapos click mo yung sandali lang account center. Meron ba dito account center? Ayan.
Wala dito. Ito. Account center, oh. Ayan, di ba? Pakita mo, may ano, yung password and security. Click mo yan. Di ba? Meron dito to factor authentication. Ayan, i-click mo yan, i-click mo yung pangalan. Diyan, i-click mo yung pangalan mo. Pagkatapos may on-off dyan, i-on mo yan. Pagkatapos mong i-on, tutorial lang muna tayo sandali, Pagkatapos mong i-on yung to authentication factors mo, yung account mo is secured na yon. Pag may, halimbawa ako, nagtangkang i-hack kita. So, hindi po basta-basta kasi pag kahit mag-open ako ng account mo, may code na yan. So, mag-notification yan sa Facebook mo or sa Gmail account mo, someone open your account. Ayan po yung si Elvira Pellegrino. Oy, gaw! May gabi da, gaw. Ayan po yung yan po yung tutorial na na para iwas hack. Kasi ako, ilang beses na ito hindi na mabilang na inopen tong account ko sa mga sulpot kasi nga. Okay, so balik tayo sa isyong itong Siksing Jehovah. Ay, balikan natin to. So, klaro kayo, So, let the Bible explain the Bible. Matod pa din ingon nga ang amahan may kinabuhi siyang kaugalingon. Wala ino kinabuhi ang amahan. Gitugot usab niya sa anak, ang pagbaton og kinabuhi sa iyang kaugalingon. So, lahi-lahi gid sila kinabuhi. Di ba? Ay, nako. Ito yung mga nakakatawang theology ng mga Saksing Jehovah. Ay, dito kung pabor ba kayo nito So, ililinawin lang natin ito Hoy! Sa mga Saksing Jehovah na nanood sa ating live ngayon, diretsahan na tayo. Direkta na lang to. Diretso na tayo. Walang labis. Kasi, when we talk about divinity of Christ, itong mga Saksing Jehovah, pasintabi na muna sa iglesia ni Felix Manalo dahil hindi naman natin iso sila. Ito lang, Saksing Jehovah. Kung ikaw po iglesia ni Manalo, so, manood ka na lang. May nagtanaw sa akin, Brad, may TikTok pa daw ako. Sabi ko, meron. Yung hindi pa umabot ng 1,000 followers. Bakit daw hindi ako nagla-live sa TikTok? Maraming mga iglesia ni Cristo roon. Kung gusto nilang manood sa live natin, punta sila sa ating YouTube channel or sa ating Facebook account. Ayaw kong mag-engage kasi ng live sa TikTok. Ito kasi sa kadahilanan na yung TikTok, may mga bansa na hindi allowed yung TikTok. Diba? Tama ba ako? May mga bansa na hindi allowed yung TikTok. So ngayon, nagla-live tayo sa TikTok. At doon umasa yung mga kababayan nating abroad sa ibang bansa. Hindi nila ma-open yung TikTok kasi not allowed sa kanilang bansa. Paano nila mapapakinggan yung live natin? Paano nila mapapanood yung live natin? Wala. So, dalawa lang yung source natin, Facebook at saka YouTube. Bala ko nga sanang magla-live, mag-broadcast. Ito, pwede rin akong mag-broadcast. Ayan, yan. So, susubukan nating mag-broadcast okay. So, by the way, ito, susubukan nating mag-broadcast. Ayan, i-open ko muna tong bot. Ayan, bot. So, ayan, broadcast na tayo. Okay. So, naka-broadcast na yan, I-open na yung punto por punto online radio. Maririnig tayo doon sa So, magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood dyan sa may online radio ng punto por punto. Pag mag-background ako, di lang maririnig kasi kulang pa ito ng yung kasi pagka may background tayo, di maririnig sa ating programa sa radio. Ayan open mo yung yung punto por punto online radio. Ayan, sampulan ko kayo sampulan ko kayo. Okay. So, naghahang yung natin. Naghahang yung sandali lang. Hang talaga Di na ma-open tong
yung Facebook natin. Ano ba yan? Naghang natuloy tayo. Ayan. So, di na natin makita yun. Naka-blur sa ring itim yung ubis natin. So, dito na lang ha. Di na natin tumano kasi di na makita yung cursor natin kung saan na ito kuan. Ito, sayang naman. Iupo na sana yung radio. Punto por punto. Online radio. Yan, i-click. Diyan sa yung Zeno.fm. Ayan i-play ko ito ha. Ayan. May kwento nag-function ito. Dinownload po ito ni Jando sa akin. Kaso lang, mahal pala yung magpapagawa ng radio station, no? Mahal yung transmitter. Ito, nag-advertise pa. With the BBC World Service. Now streaming on Zeno.fm and the Zeno Radio app. Where do we begin? With Ayay. international news you can trust, BBC News. Journeys into the heart of global events. Ayan. From around the globe. Nag-advertisement pa kasi ito yung sa radio station nila. World Service. Right Di here. ba narinig yung Radio app. Nag-advertise Ayan pa kasi ito Ayan. Yung sa radio station nila. Ayan napapakinggan tayo dun. I-search mo lang yun, marinig tayo dun sa sa radio station ng punto por punto. Punto por punto online radio. Ayan. Sa mga, pero hindi lang tayo makita. Tsaka yung walang response. Yung pag nag-play ako ng video, walang response kasi yung mixer na sinisit up namin ni Brajanda, I don't know itong isang mixer ko kung pupoy, di ba? So, baka siguro bukas na ng hapon to natin i-set up para magla-live tayo at tuloy-tuloy yun. Kasi ang kagandahan dun sa sa punto por punto radio, walang copyright pagka nag-play tayo ng mga music. Wala talaga siyang copyright as in. Ayan papakita ko sa inyo. Punto por punto. Ayan. Search. Ayan. Punto por punto. Ayan online radio. Yan. Kasi naka-play ito Ayan Ay, pakinggan muna natin to. Mag-advertisement. May Wherever you are, Ayan. stay connected with Nag-add siya. the BBC Ang kagandahan po kasi nito, on Zeno.fm and the Zeno Radio app. kasi dati nag-create sila ang Brother Jando nito, wala pang bayad. Ngayon may bayad na. Heart of global events. Nag-ads pa. Voices from around the globe. The whole region is in the grip of a severe water crisis. Yan po, pwede kayong manood, makikinig dito while nagtatrabaho kayo. Lagyan nyo lang yung cellphone nyo sa bulsa. Yan po, pwede kayong manood, makikinig dito while nagtatrabaho kayo. Lagyan nyo lang. Ayan. Ibang klase ito. Kasi apps kasi ito ng BAP dinownload, inopen ko, click lang ng sa punto por punto talaga ito. Salamat nga kay Brother Jando. Ayun, naka-on. Hindi ko pa na-off yung itong radyo na ito. Okay, sa bagay, anyway, yun nga, ang nitong Saksing Jehovah, diretsahan na lang tayo na ito pala yung Saksing Jehovah ay hindi po sila naniniwala regards sa divinity of Christ. Now, ano ba ang sinabi sa Biblia patungkol doon sa pagka-Diyos mismo ng ating Panginoong Jesucristo? Baka may nagtanong kasi always naman may nagtanong sa atin dati na saan ba daw mababasa sa Biblia na ang si Kristo sinabi talaga na siya Diyos. May isang vlog din itong itong tawag nito, itong mangangaral ng I don't know kung bagay sa pastor. Hindi naman siguro ito pastor. Kasi hindi daw si Kristo ang Almighty God. Ano ba sabi sa Biblia? Ito sa mga sa mga kasapi po ni Felix Manalo. Meron akong Biblia, sinabihan pa ako
ni Latigo Umandam na maling salin daw itong Biblia. Yan, paboritong gamitin to ng mga ministro. Holy Bible from ancient Eastern text, George M. Lamsa translation from the Aramaic of the Peshitta. Ayan, no? So, babasahin natin to. Sinabi ni Apostol San Pablo sa sulat niya dun sa taga-Roma 9:5. Ay, babasahin natin to. Roma 9:5. And the fathers from among whom Christ appeared in the flesh, who is God over all, to whom are due praise and thanksgiving forever and ever. Amen. Sinabi yan. At Biblia ito ng mga hindi Katoliko. Yan nga yung sinabi ko. Brad, allowed pala sa inyo itong gagamit kayo ng mga walang nihil obstat, walang imprimatur na Biblia. For references purposes only. Hindi naman ibig sabihin na tawag nito, hindi naman ibig sabihin na kung gagamit tayo for spiritual reading. So, purposes, of course, tawag nito, talagang for references lang, no? For references. Okay. So, ito namang binanggit dito sa sa Biblia ng translation na George Lamsa, umamin talaga na Diyos si Kristo. So, walang labis, walang duda. Sinabi ng mismong apostol. At ang tanong, yun si Kristo yun ang nagsabi. Baka sabihin, baka tanongin na, si Kristo talaga ang may sabi. Saan yan sa Biblia? Meron din tayong mababasa dyan. Baka kung maghanap kayo na kung saan sa Biblia mababasa na talagang sinabi ni Jesucristo. Ganyan din na ugali ng mga nagsasabi na si Kristo ay hindi Diyos, kundi tao lang. Sinasabi na hindi sumusunod, kundi ang mga kaugalian ng mga Hudyo. Right, say kay Brother Jacinto Calonia, working bro. Working yung yung radio station, yung FM radio online. Kasi gusto ko sanang i-play tong radio na kumbaga i-off na lang natin tong radio kasi sayang naman. Ayan, mag-off muna ako i-close natin to kasi sayang yung effect wala. Pag mag-play tayo ng mga, halimbawa, may tumawag dito, nakipag-diskusyon, hindi maririnig. At kung buti sana dito sa laptop kasi para whole day siyang mag-play ng mga music, no? Pwede rin mag-DJ tayo dito sa mga shoutout greetings, pero sino bang makikinig? Sino bang manonood? Wala. Alright, i-off na lang natin tong radio. Baka wala naman sigurong nanonood dito at nakikinig. Wala, no? Di ko alam. So, stop na lang natin to. Okay. Close. Ayan. Lipat na lang kayo dito sa wala namang may ads kasi pag mag-play ka doon parang may debate nila ni Brother Jando ba yun yung naka-ads. Sige madayon na bro kay makadisturbo ko. Salamat bro. Padayon. Alright, so ayun na yun yung i-on mo yung to authentication para mas gagana yung pag may hacker walang problema. Sabay itong out, mixer out.
Alright, so, ayan. So, sinabi ba ng ating Panginoong Hesukristo? So, in Bisayan term, giingon ba gina sa itong Ginoong Hesukristo nga si Kristo Dios? Yes, sinabi yan. Letra por letra ba talaga, Brad? Yes, sinabi din yan. Ayan o, meron akong translation sa Biblia na kung tawagin, ito yung galing labas bansa ito, the original Aramaic New Testament in plain English with Psalms and Proverbs. Alright, babasahin natin to. Sinabi ni Kristo sa San Juan 8:18 muna tayo. Sabi dito, I am the living God. Oh. Sino ba itong Yahshua? Pag sinabing Yahshua, si Kristo po ito. Ito yung binanggit sa verse 12 muna. And Yahshua spoke again with them and said, I am the living God, the light of the world. Whoever follows me shall not walk in the darkness, but shall find light of life. Yan, malinaw. I am the living God. Sinabi po talaga, ha? Hindi po ito comics eh. Biblia po itong binasa natin. At sana ay mapansin dito ng ano. So, ito pa sa verse 18. Basahin natin tong verse 18. Ayan. Sabi dito, I am the living God who testify about myself, and my Father who has sent me has testified about me. Living God, kumbaga sa Tagalog, ako ang buhay na Diyos. Sa Bisaya, ako ang buhi nga Diyos. Ayan, malinaw. Biblia ang binasa natin, di comics ha. Next, ay dito sa verse 24, malinaw yung sabi. I said to you that you shall die in your sins. Mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Bakit daw? For unless you shall believe, maliban na lang kung kayo ay naniniwala that I am the living God, na ako ang buhay na Diyos, you shall die in your sin. Mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Kawawa naman ito mga saksing Jehova. Mamamatay talaga sila sa kanilang mga kasalanan kasi naniniwala sila na hindi Diyos si Kristo. Sapagkat ang sabi ng Biblia, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan dahil una, you do not believe the divinity of Christ. Ito yung sabi sa verse 28. Yahshua spoke again to them, when you have lifted up the Son of Man, then you shall know that I am the living God, and I do nothing for my own pleasure, but just as my Father has taught me, so I am speaking. Buhay na Diyos, living God. Pag sinabi nating living God, Almighty God or not Almighty God, ay Almighty God. Saan ba kayo nakakita ng buhay na Diyos na hindi Almighty God? Ano ba yan? Kakatabang doktrina yan. Dali lang Nakakatawang doktrina yan, natin itong boses. Ayan. So, dito, mayroon pang banggit, basahin natin itong banggit dito sa Biblia. Sa verse 58, sinabi pa rin, Yahshua said to them, timeless truth I speak to you, before Abraham would exist, I am the living God. Nung hindi pa nag-exist si Abraham, ako na ang buhay na Diyos. Ay, malinaw talagang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Ayan. So, dito tayo sa verse 7 ng chapter 10. Binasa natin kana chapter 8 yun dito tayo sa chapter 10, verse 7. Sabi dito ni Kristo, ayan. But again, Yahshua said to them, timeless truth I speak to you. I am the living God, the gift of the flock. Ako ang buhay na Diyos. Palinaw. Biblia nang may sabi. Kumbaga sa wala na kayong kawalan Biblia na ngayon sabi. At saka ito pa, verse 9. I am the living God, the gift of anyone. I am the living God, the gift. If anyone will enter by me, he shall live, and I shall go in and out, and shall find the pasture. Kita nyo?
Nakita niyo yung sinabi ni Kristo? Biblia yung binasa natin. Ito pa, sa verse 14. I am the living God, the Word. I am the living God, the good shepherd. I know mine and am known by mine. Wala. Yung saksing Jehovah, hindi naniniwala sa divinity of Christ. Sabi ni Kristo sa 1:8-24, mamamatay kayo sa inyong kasalanan. For unless you shall believe that I am the living God. Ako ang buhay na Diyos. Kita nyo? Kapag hindi kayo naniniwala na Diyos si Kristo, patay kayo. Bro, 40 days nagpunta tayo sa menteryo, mababasa ba nato sa Bible? Yung kasing 40 dias, tradisyon po ng simbahang Katolika yan. Kasi yung wag niyong mga pamahiin na yung kaluluwa daw ay nandito pa sa sanlibutan, malakad-lakad pa, nagmamasid lang, hindi pa raw nakakyat sa langit for 40 days. Mali po yun, mga superstitious na hindi naman tinuro ng simbahan. Yan kasi kapag sinabi natin na 40 dias, ibig sabihin nun, kasi binatay din yan sa sa buhay ni Kristo na 40 days, makyat siya sa langit. Pero walang kaluluwa na naparito sa yung bang sinabi nila ay naging paro-parong maitim na hindi yun. Mga demonyong paniniwala yun, mga pananampalatayang yun eh. So pagka sinabi natin pag tayo namamatay, that is what we call individual judgment. Pag namamatay, kalimbawa, ikaw ay nakalunok ng karayom, tas bumara dito sa lalamunan, patay ka. O inatake ka sa puso or na-stroke, patay ka agad. Ayun yung mga individual judgment. Kasi hindi pa naman yan Hebrew 9:27, kailangan nating mamamatay bago tayo hukuman ng Diyos. So, judgment, individual. Pag sinabi ng Diyos, purgatorio ka, dingoon. Pag sinabi ng Diyos, impyerno ka, bahala ka na. Pag sinabi ng Diyos, mapuntang langit ka. Sige. Wala na pong 40 days na pag-alagala yung kaluluwa yung gaya ng mga paniniwala sa iba. Mali na po yun. So, magdasal tayo, 9 days of prayer, ibig sabihin, novena. Ano ba yung ibig sabihin ng novena? Novim. 9 days of prayer. Di ba? Good day, Zogaps. Karon pa yung ko nakawatch balik sa imong live. Kay busy sa work, always overtime niya. Maliso sad akong signal. Musta, Zogaps? Okay lang. Advice ko sa'yo, pag may trabaho ka, wag masyadong mag-overtime. Tulog ka ng maaga. Wag mo akong tulara na pagkatapos ng live, matulog ako mamaya. Alas 12 na, hanggang alauna. Di ba ganun? Parang late na. So, wag mo kaming tularan. Dahil pagka sinabi natin yung pagod yung katawan, kailangan mo talagang matulog sa tamang oras. Dahil, sandali lang advice ko lang ito kasi pagka puyat ka, dalawa po ang sakit na makukuha natin sa puyat. Una, ay hindi ko alam kung ano yung iba. Basta dalawa yung pinakamin na. Una, maaari kang magka-high blood. Yung high blood cause yan pagpupuyat. Or anemic. So, kakulangan ng dugo, puyat ka, magka-anemic ka. Pero para sa akin, okay lang yung anemic kaysa high blood. So, yung high blood, magnanakaw yun eh. Bigla kang atakihin nun. Nawala sa lugar. Kaya, please naman, no? Kayong mga followers ko, mahal ko kayo eh. Alright, so, ay alag mong suhid sa ako. Nga, matulog, nagtagalaw na, kinalingaw, sinilpan dito. Basta ganay ka na ng mga hago, bitog lawas. I'm not a doctor, di ako doktor, pero marami po ako natutunan sa mga vlog-vlog ng mga doktor. Pag diabetes mo, pagka high blood, ay di magbilar kay cause mo na siya, samot mo na. Pag anemic mo, ay sad nya kanang matulog yung tag sayo kay hago ang lawas o niya
sa bagay, di naman mo kinanglan mag-exercise ana kay always lang namang gipang singot. Kana bitaw mga nanarbaho og hardware. Sos, adlaw nang gisingot. Ang bulog nga nag-ilok wagid malhi. Istoryahe. Tinoon bitaw, anang bulog ang nag-ilok wagid na malhi singot. Wete na. Pero mo na nga inig mag-overtime ta. Ay lang pud palabi. Kinanglan iguli na to da tulog ditag sayo hagok tag mingo lamay kina tulog lubog gabing dako nya hagok kay kas trabaho. Ana digi ka ba? Ayo disturbo jud. Samitag ka nang naay doyan imong tulogan nya ganaan ng doyan no agkuis. Miyag pamati ano eh. Pero magsige kag bilar nya hagok kas trabaho. Nadyo kay sakit makuha na. Tinuod ang pag-istorya. Hawak kong manghadlok ninyo. Ako ay lagkugsuhid sa mga nga. Balag namin makuha. Di man po kami hago. Dali mo kayo hago. After matulog ugma. Lakaw ko to. Magmotor ko. Kaya naman may meeting sa Diocesan Meetings Bible Apostolate. Dito i-held sa parokya San Vicente Ferrer sa Bakungan. Highway na siya. So, ang lain religion, nag-awat sila sa atong tradisyon. Sweet-suhid. Apoy sila cross. Nagmamatay. Butang tos minteryo. Butangan sa cross. Hindi na pwede. Kay katolikom na. So, kanapit itong ayaw magtuan ng ibinisaya lang sa nako niya kay umanato itong topic sa Saksing Jehovah. Ayaw magtuan ng mamatay ang tao. O pabilin pa yung kalagre. Suroy-suroy mo nang giampuan. Job 40 kaadlaw. Kaya pagkahumans 40 kaadlaw. Sa ka naglangit. Mali na siya. Wa ta magkuan ana. So ang ako lang is 9 days of prayer, pasabot ana ika-kuan. Kanang novena ba Novem. Pasabot ana is 9 days of prayer. Ayan po nato ni mga kalag nato, labi na katong namatay nga nas purgatorio kay di mata sure nga nalangit dito kay Ginoo or may nagka-sure ana. Gawas kong imbestigahan dyan sa simbahan. Anyway, so ana na siya alburoto na itong tiyan magka-CR naman sa dani. Alright, so wala naman tayo igong oras. Bukas wala tayong live kasi yan nga nagtatagalog ako ngayon dahil bukas aga akong alas 6 batsin ako. Kay gikan diri sa Amua padulong dito sa parokyas Patawag sakop sa Labason. Suba man na ang kuana na Patawag Labason o Patawag Liloy. Mga almost po na siya kung wa ko masayo 15 minutes ang dagan ana. O kung hinay ang motor so layo na siya. Tiyaw mo na. Gikan sa ang tanawa pakita na ko ni sa inyo ni mapa ang ruta na ko ugma ha. Alright. Labason map. Pakita na ko ni sa inyo ha. Mga mapa. Okay. Ni mapa na mo diri. Kaning yelo mao ni karsada, kaning yelo kaning niya diri muni among balay des Lawigan ani. So gikan dia padulong dito sa ubos, padong sentro, kani mo ni sentro. Ni. Daghang kay kali-kali na diri ang gym, na merkado, mga shoppinganan ana. So gikan pa na diri highway padong diri sa kalayo ana diri sa naman suba diri no, Malintubuan ana na kalayo ana sa Patawag. So diri ta. Diri mi sa asar mi dapit ni. Labason Liloy Road, asan man ni? Ay naisuba gyud kani. Ay suba man ni Mo ni Patawag. Kani. So Patawag kay kaning diri dapit ani kani mo ni kaning diri subidaon ni siya, ni subida kani dulhugon. Kani diri subidaon kani sa tanan. Mo ni gitawag Malintubuan dulhog padong ana. Ya kani siko sa dire, dulugon man yan. Patindaganan na disgrasya dire dapat ni gibutang dire nga kuan kining say tawag ani oy. Nama siguro tay 360 map ani. 360 map wala di ay. Kalayo anang kuan. Alright. Layo kinao daganon sa motor
Dire, naaraman ang parokya dire sa Patawag o. Mao ni ang parokya sa Patawag kaning naimurag cross o kaniyo. So dire ra ko og maguhat kana koy kauban pod nga musakay kay di daw siyang biyahe layo kay hadlok siya dakop. Sani? Okay, so dire kani mo ilang kumbinto ning naay isa kani karaan nilang kapilya ni. O be tanaw sa nabay dalan dire. Wa na mo gyud exit ni dire o. Asa man ni dapitan ni. Awa na gyud tay exit ani so balik sa agita ni. Naa dire pero murag wala naman ni. Alright, so gikan dire sa Liloy, aw Patawag tabok aning suba, may tulay are. Aw man tulay. So dire tong among silingan sa among babaw balay diha. Dire on ambak ilang motor dire kay hubog sila, dire siya kanipaan namatay. Oh, mao to pag-graduate og college sayang baya bata. Okay ha. Happy di ay sa dapitan bro, Senior Santiago. Alright. Mo jud bro, nag-abot na ko gikan sa asam ni. Okay, so ani no, layo kini daganon nako ugma. Duha mi magsakay sa kong motor pa durong diri Liloy. 20 kilometro ng Liloy, kalayo. Imagino na. Saram tong Liloy dapit up. Amo ni kuan. Amo ni Liloy, Sintros Liloy. Dili kay kanto-kanto, gubot maning Liloy pod usahay. Ilang mga area ri bakilid bang kuno siya. So gikan sa Liloy, dagan na pugag mga 10 ka kilometro pa dulong dire sa lungsod sa Salog. Dani mo ni, dagan sa tong motor diha. Pag abot lungsod Salog, kay kaning ilahang San Vicente Ferrer nga kining ni ang patron daplin kinig highway ilahang simbahan mo ilang simbahan daplin kig highway na mga rural mo agi mga sakyanan saba gid og naay kanang magmisa ka nang lang jud minor ka dia gikan dire dagan na po niya akong motor pa dulong didto sa asam ni Dabita lungsod sa Bakungan tuwa layo kayo pila pa na kalayong daganon niya inahinay ra kong dagan ani maong kani mo ni ang ilahang layo sad na ang parokya nila ani San Vicente Ferrer gihapon daple nag highway kita na ko sa inyo to ilang parokya diri daple highway na mingaw maning Bakungan pinakagamay ira nga lungsod pero daplin lang sa highway mao nang nabibo-bibo wala pa ingon jud niguan Catholic Church mo ni ilahang ko parokya ani ilang blitzer dire musod kay gikan sa highway ning karsada ani kaning nay atop nga nay daghang kay mga santos kilid gipamutang ba mga imahe so mo ni ilang parokya wala may dara na 360 map ta mao ni ang asa man ni sa kuan man ni mao ni ang parokya sa Salog daplig dalan ilang parokya dito daplin kinag-highway ni mga agi mga rural padong dipulog nya kanisang niya ato ni abanti gamay kani mao ni ilahang kumbinto at the same time dihas babaw na ni murag mitinganan nakaasaka no sad media ni ilang parokya nindot ya pug parokya ning kuan Salog daplin kay highway ni nya pirtes ang layuan gikan Liloy kani dagano na po na ko ni sa kong motor pa dulong dito sa kuan sa Bakungan dito sa Bakungan be ilang simbahan alright uy aritas Bakungan ilang simbahan asa ra man to nawa man nindot simbahan ning sa kuan sa kining Leon B. Postigo Catholic Church asa ra man to yara
Dara, oh. Amon, eh. There's the play highway man, eh. Dara, oh. Abanti tagamay, be. Amon, ni ilahang simbahan dito, judo. Kaning entrance, ani, di ba? Kung ta maka... So, nani sa mga imahe sa mga santos. Perting daghana kay ni dere, oh. Skilid. Naki ko video aning gi-upload tong nagkuan me. Akong ipangitaon dere sa YouTube channel be. Idagan-dagan na ra batag na upload adto. Bakongan. Ana na lang kay og dito tas kuan. Bakongan Paris. Ala ni. Ato lang ni pangitaon dere be. Nindot ilang kuan, ilang simbahan didto. Daghan na kay na-upload nako nga mga video dere sa atong YouTube channel. Totoo pangitaon to ilang parokya nga akong gi-vlog. Sama ni. Good evening, pwede ko saan ni? Saan ni si Dani? Sinsa ka na, ha? Gi-vlog na ko to ilang parokya. Nice na sila kuan diha, view sa ilang parokya. Gina-upload na ko to dire. Apil tong na ay Labason Paris Church. Pakita na ko to sa inyo, ha. Labason. Kani araw. Bible Apostolate. Araw. I-off na to ni basin makapiright ta. Mani ilang entrance. Kani. Mani entrance sila sa kuan. Dugay na ni. Kaning makita na to sa mapa. Kani mo ni. Daplin man ni highway padung dipulog ni didto. Ang dire pauli na pod na layo pong dagan-dagan sa motor. Walang sulod, oh. May mga kuan sa palibot, oh. Nindot pod. Mag-vlog ra ko ugma ani. Monin tayo mga katong pagbisita pod ikaduha ni Brother Paul Alima. Kaduhan yung ari dire. Okay po ni sila, oh. Okay lang parokya. Kurog lang akong kamera kay gamit ako ni katong GoPro. Mana ang concert namo? Right. So, ayos po tong concert ninyo. Muna ilahang sulod jud sa ilang parokya. Ang amo asa sa Labason, tanta mga ayay. Ano? Sayang, nato makuan. Nato makitaan tong dara, oh. Muna amo ang Paris simbahan na mo dito. Ako ning gi-vlog, GoPro camera akong gamit ani. Padulong mi ato og, padulong mi ani og dito gyapon bakungan. Yapit pa ko dire. Before mi nilarga ga vlog-vlog pa ko daan. Muni amo ang parokya dire sa Labason. Ang nasa dire nga pare, taga Labason ra pod. Silingan mo barangay.
So katong na ay bao-bao kani nga puwa bagong nidagan dire. Patay ng driver ana. Taon-taon na sa choir na dire sa tig piano sa parokya si Anhing Rami nga na niya. Limot ko skuan kani mo na yang bao-bao. So, muna amo ang dagway dito sa among parokya. Alright, so salamat sa inyong pagtanaw sa sa atong live karon. Ugma na tayo gabi ibalik sa atong Bisaya ang pinulungang live. Wala man tayong oras ang na lang sunod nga gayon. Dagan salamat, mayong gabi Pilipinas. God bless, mag-ingat tayong lahat. In nomine ni Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.